tinutuklaw ng CPP operatives, no, sa Kabataan Party List for instance, yung kamay na akala nila magka-alyansa sa kanila, si Speaker ngayon, di ba, yung, because kinokontra nila ngayon itong initiative that's obviously coming from the office of the Speaker. We have proof to that. And for the Senator Amy Marcos herself claims this, no? So, could you give us that, ipaliwanag mo sa ating mga kababayan yung interplay na yan? Kasi what we warned the Speaker has come to pass, no? Na wala kang panalo dito. At saka yung mga yan ay talagang kaaway, hindi mo kaibigan yung mga yan, ikaw pinakatalo dito. So, could you give us that that interplay? Correct. In-identify po ni Ma'am Lorraine na sa pagitan po ng pagbubuo ng tactical alliances ng mga CPP, NPA operatives, urban and infiltrators nila, wala pong permanente na kaibigan, only permanent interest. Correct. Ito po ang tinatawag, Ma'am Lorraine, Brother Franco, na opportunist alliance. Ibig sabihin po, sa panahon po na inaatake nila ang SMNI, ako, si Ma'am Lorraine, si former President Duterte, si Inday Sara Duterte, at ang mga malalakas na kakampi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. in terms of fighting the communist terrorism, kumampi sila kay Speaker Martin Romualdez. Question, Eric, But isn't that common in politics, no? I mean, I see it now, no? Yung mga tumulong ngayon sa kanila, yan ang nililigwak nila, no? Yeah. This kind of politics. So, isn't that par for course yung it seems like politicians really have no principles these days, no? Correct. Napakahalaga po ng punto na yan, ma'am, sapagkat ito ang nagbibigay ng oportunidad sa CPP, NPA, NDF na pagsamantalahan po ang ating political system. Nagagamit nila ito sa kanilang opportunist agenda because of the opportunism that goes with unprincipled politicians. Yun ang binabanggit ni Ma'am Lorraine. Ang pagiging gahaman sa kapangyarihan at pondo na maraming politiko, sinasakyan ito ng CPP, NPA, NDF para gamitin na paghati-hatiin tayo at pag-away-awayin ang mga mabubuting political leaders versus sa mga gahaman na leaders, kagaya po ng kanilang pag-single out sa mag-ama na Duterte, Sara at Rodrigo at ang mga naglumalaban sa kanila like SMNI, sapagkat ito ang target nila. Pero ano ba talagang objective nila, Ma'am Lorraine? Kung bakit nila ngayon nililigwak si Speaker Martin Romualdez? Ang objective po ng CPP, NPA, NDF ay ang pag-agaw ng kapangyarihan, pagpapahina ng gobyerno at pagpapabagsak sa buong sistema at maitayo ang sistemang komunista. The reason na kapag hindi na nila kailangan ang tulong ng speaker sa isang pagkakataon na kaya na nilang sakyan ang issue, gamitin at maniobra para galitin ang mamamayan, ang anumang political alliances na nabuo nila sa isang takdang panahon, iiwan nila at ihuhulog kanila the way they did kay Gloria Macapagal Arroyo. Dudurugin pa nila. Dinurog nila si Erap, kasama si Gloria. Nang maupo si Gloria, dinurog nila si Gloria, kasama na naman ang panibagong alyansa sa Liberal Party Group. Nang dinurog na nila ang sistema ni Gloria, nakipagsabwatan sa Liberal Party Group, pero na magkaroon ng eleksyon at hindi na makontrol si Pangulong Duterte, lumapit sila muli sa mga opposition political na kalaban naman ng Duterte government. Right. Pagdating kay Marcos, dahil hindi nila abanti kaagad si Marcos dahil nga may poder ang kanyang pinsan doon sa Congress, hinati nila, tinanap ang butas sa pagitan ng mga pro-Marcos political forces at sininggle out nila ang Duterte faction. Yes, Eric. Like, ito na lang, para ipakita natin yung totoong itong opportunism alliance sa ginagawa nila. Itong nangyayari ngayon, di ba? At first, yung dinaan sa ating peace talks. Isa pa yun. Nakita natin kung paano nakipagtulungan ang CPP, NPA, NDF, kano nila sinuportahan, ang naging hakbang din ng ating pamahalaan dito. Pero nakita natin na ito, bago lang, naglabas ng pahayag ang Communist Party of the Philippines laban sa ating gobyerno. Itong itong nabanggit nila na nananaginip lang daw ang ating Pangulo sa kanyang pagpapahayag patungkol sa wala ng aktibong guerrilla front. Bago lang nila sinabi to ka, Eric. Na nananaginip lang daw ang ating Pangulo patungkol. Pero we also want to explain to our audience dahil ito lang din, bago lang din lumabas na nagkaroon ng bakbakan dito sa Negros Occidental. So, we really have to be keen sa ganitong klaseng usapin na zero active dahil karamihan sa ating mga kababayan, pag nasasalita ka, zero active or zero active guerrilla front of NPA. Kasi basta marinig nila ang word na NPA, right away, ay wala ng NPA. At the same time, maglalabas tayo bago lang. Nagdeklara. May nangyayari mga bakbakan. Nakaraan, may nangyayari nga patayan din. Tama.
So yun yung gusto nating linawin. Kasi pag titignan natin yung narrative, pagdating sa propaganda, may ipapakita ang CPP. Sabihin nila, oy, zero active guerrilla front. Bakit may napatay? Sa Bakit may Tubuso, bakbakan? Negros, yata to, Frank. Yes, correct. Dalawa ang pinatay nila. And I think sa Bicol, may pinatay din sila na former rebel. Sa loob ng bahay, pinasok nila. Yes, Eric. In a Correct. matter of 1 week. At ngayon lang, ito, lumabas din sa Negros Occidental. Yun nga. Bakbakan, sunod-sunod. ulit. Kaya ito yung very sensitive na part na pwedeng gamitin ng propaganda ng CPP. Why are you saying na zero active guerrilla front while there are a lot of happenings that is there in the kanayunan sa pagitan ng militar at NPA? At yun ang tinanong ni Ma'am Lorraine. Ano bang ibig sabihin pag wala ng active guerrilla front pero may NPA pa? Mukhang nagkakaroon ng kontradiksyon sa pag-unawa ng Yun. taong bayan at pagpapaliwanag ng Correct. security sector. Sa layman's term po, pag sinabing guerrilla front, ito po ay area na binubuo ng at least 5 hanggang 6 na munisipalidad sa at least 2 hanggang 3 probinsya na mga upland barangays na ginagalawan ng NPA. Yan pong tinatawag na guerrilla front area. Ang namumuno niyan ay committee ng Partido Komunista at may 1 platon, 2 platon ng NPA. Pag sinabing wala ng active guerrilla front, ibig sabihin ng NPA dyan ay mahina. Hindi na kayang magkaroon ng sustained leadership at sila ay patago-tago, paiwas at hindi na makabira frontally against the forces of the armed forces, the PNP, at mahina ang kapasidad na magsakop ng maraming baryo upang galawan. However, binabanggit ni Brother Franco, the capability to do atrocities and acts of terrorism are still possible. Kasi nga sabi ko kay Ma'am Lorraine, Ma'am, mantakin mo 3-5 katao lang. May bit-bit na gasolina. Madaling araw, alauna, 2:00, gapangin nila ang depo ng construction construction heavy equipment at sunugin nila yan at pasabugan ng mga bomba at granada. They can do that. At ang impact niyan ay worldwide news pa rin. Yun po ang nako-confuse ang mga tao. Wala nang guerrilla front na aktibo, pero may NPA pa. Correct. At nakakapaghasik ng lagim at terorismo. DOJ Secretary kaya papalitan na rin, baka bigla na lang si De Lima ipalit ni BBM. Alam mo, the fact that people are mentioning that and are not totally surprised indicates to me kung ano talaga yung nakikita natin. Sabi ni JTS, anong posisyon ni Jokno ngayon? Wala pa po. And I don't think he's inclined to accept another position. In-offer sa kanya monetary board but he's not going to be the head of it. So medyo that's a demotion kasi cabinet secretary ka na eh. Tama po ba na kung taxed ang commodities and corporations ay dapat hindi taxed ang income? Ganito yon, di ba? Meron tayong rules against double taxation and although that is not double taxation, we carry double tax burdens, di ba? So, you can only tax the people so much. After that, they'll either give up working or, lalaki yung diaspora na maraming aalis. And, di ba, hindi mapipiga mo lang so much. Plus, if lumiliit yung take home, tumataas din ang crime. So, yun yung you can only do so much kumbaga sa taxation. Ang problema, di ba, magi-increase ba kayo ng taxes? Nagbababa kayo ng import duties sa pork and so on. Masakit yung sa pork. Alam niyo kung bakit? Marami pa tayong local pork producers. At hindi ganun, kumbaga, they're not giving us the statistics dun sa ASF. Sabi na, ayan, kulang ang pork dahil sa ASF, pero walang statistics. Hindi natin alam. Sabi ni Susan, does that mean walang briefing si Jokno kay PBBM kaya ganyan na nangyari? No, lahat may briefing eh. Before nag-start yung term, after elections, may briefing na po lahat kami. And halimbawa, I was informed how we're going to run the information system of the government. With Sec Jokno, meron siya marching orders. Okay, this. Ito kailangan streamlining of revenue generation, and so on. And of course, yung sa taxes. So, di ba yung train law na ipasa yung 1 and 2? So, iniintay yung 3. Pero ang tagal-tagal lumabas yung decision ng presidente on estate taxes, yung amnesty sa estate taxes. Fortunately lumabas na rin yun. Okay na uli. So,
di naman nagbago ang presyo ng pork kahit mag-import. Oo, hindi bumababa. Tama kayo, sabi ni Ma'am Myra yon sa YouTube. Sabi niya, di naman nagbabago. Import tayo ng import, di naman nagbabago. Oy, correction ma'am, nagbabago pero pataas. Ito sabi ni Mocha Princess, grabe paghugot ng tax sa taong bayan ha. O, totoo yun. Okay, Jed, we can talk about constitutional amendments later on. Sabi ni JTS, daming oligarchs ngayon na sarap ang buhay, nakakamiss si FPRD. So, isa pa yan. Kasi, yun nga, nakikita natin yung move towards privatization, di ba? So, nagko-privatize tayo ng mga government assets. Yung mga assets na yun, yun yung kumikita. Yan po ang template ng ating mga mayayaman ng big business, ng big industry. Halimbawa, ito, we're talking about privatization of the NAIA. Ang NAIA, ang kita niyan every year is 15 billion. Na malinis yan ha, 15 billion. And if you cannot add a runway to NAIA, ano ang improvement na magagawa mo? Other than i-increase nyo yung number of events, meaning number of takeoffs and landings. But you can only do so much, di ba? At some point, with just one runway, mapupuno mo yung number of events. And that's really not much anymore. Sabi ni Noel Zams, iwas na lang tayo sa statistics ngayon. Mali-mali nga ang statistics ni PBBM sa achievement ng admin sa kanyang war on drugs. Ang sakit! Well, yeah, I understand what you mean. Sabi ni John, yan ang mahirap kapag masyadong optimistic. Akala niya kapag hinayaan niya ang yellow tards magkaroon ng puwang sa gobyerno, okay lang. Anong nangyari? All messed up. Ang dami pa kasi yung mga generally revenue generating industries natin are not performing and some of them can be directly correlated to the cabinet. For example, DOT, ang tourism natin. So, yung tourism natin, di ba, ang in-appoint dito is a mayor from a small town in Cebu. Now, I'm not saying that she's not a good person or anything. And in fact, si Sec Frasco is a good lawyer. Magaling na abogado yon. And I understand she was a good mayor. However, she has no experience as a tourism secretary. Importante ang tourism to bring revenue to the country. And ito, nasa second year na tayo, hindi pa rin natin nakikita kung ano ang improvement sa tourism sector. As a matter of fact, proud na proud sila, 5-point-something million daw ang dumating na turista, which is still a far cry from the 8 to 12 million that we were bringing it in pre-pandemic. Now, ang problema rin dito, sabi ni Brixo, super articulate si Sec Frasco. Unfortunately, hindi na-translate into a good marketing program because that's what the DOT is. The DOT is expected to help the private sector generate income for the country. And wala pa rin ano. So, teka muna, hindi ko nagigets ito. So, Fraki, ano yung point mo? Sabi niya, she was Inday's box. So, she is BBM's tourism secretary. So, again, I'm going to ask, so, are you saying this is Inday's fault that she's not performing? Because hindi si Inday ang nagpa-appoint sa kanya, ha? I know that for a fact. Hindi siya. It was, Gov Gwen. Castro, sabi ni Facebook user, abogado pala si Castro. Sinong Castro? Anong nangyari sa Love Philippines niya? Si Frasco po, yung abogado. Siya yung Secretary of Tourism. So yun nga, in Love the Philippines, hindi rin tayo sure kung how it has helped. Okay? So, yun yung, that's, I don't know what the new Secretary of Finance is going to bring to the table, and obviously, we have very, very low expectations based on your opinions. Okay, sabi ni Tony, alam naman nun na panahon sa martial law ay corrupt dahil kasalanan rin ni Inday Sara na binoto si BBM. So, blaming game na tayo. So, si BBM ang presidente, kasalanan ninyong lahat na bumoto. So, okay, and tell me how that helps. Diba? How does that help change things? Although, I get it, no, na we should be more circumspect next time.
Sabi ni Ma'am Joan, nagbayad lang ng utang na loob si BBM kay Gwen Garcia na nanay ni Fresco. Sabi ni Christopher Yu, if ang DTI makakota, hello Mario Rojas. Well, posible din. I'm not discounting any possibility right now. Diba? So, sabi ni Ju, taxpayer ako pero nakakalula ang budget at extraordinary fund ng HOR